Hi, mga maangas kong kababayan. Mic testing. Hey, hello, mic test. Alright, mga kababayan, binabati ko kayo ng magandang oras, magandang umaga, magandang gabi, at mabuting breakfast at overtime at break time sa inyong lahat. Ito po ang inyong maangas na kababayan, nagsasabing mapagpalang araw sa inyong lahat. Alright, well, mga kababayan kong maangas, nagsalita at sinirmunan ulit si Romualdez Martin Acatambaluslos, Speaker, dahil sa kanyang pinaggagawa sa ating mahal na bansa. Napakakawawa talaga ang ating bansang Pilipinas. Napakakawawa talaga ang ating bansang Pilipinas. Sana, alisin na itong speaker na to. Kasi panggulo sa ating bansa. Wala. Ang baba ng moral ng ating bansa. Hindi katulad ng panahon ni PRRD. Nire-respeto, umaangat, at may malasakit. Pakinggan natin. Si Sandra Cam. Go! Yan ang totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. At walang Romualdez na Tambaluslos na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumib-in, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama at sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka, ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Martial law itong binibigay nyo sa amin. Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino. Libingan ng mga bayani dahil tatlong dekada, tatlong presidente na ang umupo, hindi napapalibing. Pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tiyuhin mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo, mga kakampi mo. Kagaya ni Congressman Lagman. Saludo ako dyan kay Congressman Lagman. Dahil sa totoo lang yan, kaya nagsasalita siya. Hindi siya papayag na magtsatsatsak ka dyan. Magtanggo ka na lang para magburo-baliktad ka. Huwag ka nang sumayaw ng tsatsa. Dahil hindi ka igi-iging tingnan pag nagsayaw ka ng tsatsa. Yun lang. At ito nga, nakita natin itong isang maangas. Ito'y walang iba kundi si Sandara Park. Ay, hindi pala, si Sandra Cam pala. Pasensya na po kayo, nakalimutan ko. Ang nasa isip ko, si Sandara Park. Pero yung mali pala, yun pala si Sandara Cam. Or Sandra Cam. Alam niyo, sabi ni Sandra Cam kay Speaker Tambaluslos, ang sabi niya, para kang pugsit. Napakayabang mo. Alam niyo ba ang salitang pugsit? Ang pugsit, ang ibig sabihin ng pugsit ay isang talsik. Aba, so parang ano pala to? Parang tilamsik lang pala ito si Romualdez, no? Na napakayabang. Well, totoo naman yun kasi kahit anong ginawa nila kay PRRD, kay BP Inday Sara sa SMNI ay hindi natakot ang mga ito. Bagkus lalong nang aasar pa at lalong tumatapang. Alam nyo,
Kahit anong gawin nyo kay Duterte at sa mga Duterte at sa mga kami mga DDS, hindi nyo kami kayang habagin. Hindi kami kahabag-habag. Kasi lahat ng mga Duterte supporter at mga Duterte ay mga organic po yan. Hindi po sila fake. Ano? Bayaran nyo lahat ang gusto nyong bayaran. Bayaran man lang lahat ng kanilang gustong bayaran. Ang mga DDS, hindi pwede. Wale, hindi nyo kayang bayaran ang DDS kasi lahat sila ay mga organic. Alright, ganito ang sabi ni Sandra Cam kay Tambaluslos. Ang yabang-yabang mo. Para kang pugsit. At sinirmonan niya si Tambaluslos ng napakaanghang at napakading pananalita, mga kababayang maangas. Siguro, pag marinig ito ng mga Tambaluslos, masasaktan ulit sila. Magdaramdam ulit sila. Mag-aaray lahat sila. At anong gagawin nila? Alam nyo na. Pero tayo, mga nasa katotohanan lamang, tayo ay tumatayo at sumisigaw ng Duterte, Duterte, Duterte. Alam nyo, ito ang aking take dyan, mga kababayan kong maangas. Babagsak sila. Babagsak sila at magiging kahiya-hiya sila, mga kababayan kong maangas. Bakit? Kasi sa ginagawa nila ngayon sa ating pamahalaan ay pangbabastos, pangbubusal at pang-aapi. Wala nang iba. Wala nang iba. Para na rin silang ginaya rin nila yung dilawan at mga pinklawan nung nakaraan. Ganun yung estilo nila. Paano nila aatakihin ang mga organic na mga tao, mga mamamayan na ang gusto lang naman ay ang pagkain. Pagkain sa ating lamisahan. Yun lang naman ang gusto natin. Tayong mga ordinaryong Pilipino, ang gusto lang naman natin ay yung mapaganda ang ating bansa. Mapaganda ang ating mga anak. Sa kanilang pamumuhay, sa kanilang paaralan, sa kanilang pagtatrabaho. Ganun lang naman ang gusto natin. Yung maramdaman natin, yung malasakit ng gobyerno ay para sa atin. Di ba? Hindi natin kailangan yung mga arte-arte. Hindi tayo ganun.